Hi, magandang araw. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa member ng isa sa pinakamalaki at pinakasikat na P-pop group sa Pilipinas sa SB19. Walang iba kundi si Josh Cullen. Ito pag-uusapan natin ngayon ay hindi na bago. Actually, isa na tong malaking inside joke sa fandom ng 18 na kung saan si Josh Cullen nga daw ay isang vampira. But, is it actually a joke? O meron talagang batayan itong bagay na to? Kaya nga ngayong araw ilalatag ko sa inyo ang aking tatlong ebidensya na pwedeng magpatunay na si Josh Cullen ay isa talagang vampira. But before we even, start and before I even show you all the evidence, pag-usapan muna natin yung mga bagay na sobrang obvious na, no? Kasi baka may magsabi sa comments na, di ba mga vampira hindi naman lumalabas sa salamin? We all know, no, na tuwing nagre-rehearsal sila, nandun sila sa studio nila, nakaharap sila sa isang malaking salamin, and nakikita naman si Josh Cullen sa salamin. There's actually an answer to that. And that's true, no? Hindi talaga lumalabas ang vampira sa salamin noon. Noong 1800s kasi, karamihan ng mga salamin ay gawa sa tinatawag nating silver or pilak. Which is, silver is considered to be a pure metal. And ang dahilan kung bakit hindi lumalabas ang mga vampira sa salamin noon, ang mga vampira kasi ay hinumanuturing na purong tao. That's why, hindi siya lumalabas sa salamin before. Because of the silver. Pero sa panahon ngayon, karamihan na ng salamin hindi na actually gawa sa silver. Gawa lang siya sa aluminum. And that's the reason why lumalabas na si Josh sa salamin. Meron pang isa. Pasabihin ng mga tao, bakit si Josh Cullen nakakalabas sa initan? So, sa harap ng araw. Di ba dapat ang mga vampira? Hindi. Not actually true. Saan ba natin nakuha itong gantong bagay? Di ba sa mga movies and, TV shows na pag yung vampire lobas or sinaga ng araw ay nag-disintegrate. Pero hindi talaga ganon. Well, ang mga vampira nga ay hindi talaga fan ng sinag ng araw because it makes them weak, but they're not gonna die because of that. They're not gonna disintegrate, like we saw on the movies, but it makes them weak. That's why as much as possible ayaw nilang humarap sa araw. Alright, since napag-usapan natin yung mga posibleng argument na ilalagay nyo sa comment, magsimula na tayo. The Cullen Effect. Sinong nakapanood ng Twilight dito sa atin? Taas kamay. Oh, lahat kayo? Grabe Well, Twilight ay isa sa mga pinakasikat, no, na vampire movies in the history. Hindi lang dahil sa hot si Robert Pattinson, no? But maganda rin naman kasi talaga yung kwento niya, no? And meron ngang they almost have like a cult following itong Twilight, no, na sobrang dedicated and sobrang hanggang ngayon, no, fan pa rin ng Twilight. Ganun kaganda yung kwento ng Twilight. Again, nagsimula siya bilang isang libro and isinabuhay siya sa isang pelikula. And ano nga bang ibig sabihin ko sa The Cullen Effect? So, kung mapapansin nyo, sa pangalan ni Josh is merong Cullen. Coincidence? Si Edward na character ng Twilight, ang apelyido is Cullen. Maybe? But let's see. So, kung papanoorin mo nga, especially sa unang movie ng Twilight, no? Malalaman mo doon na sobrang tagal nang nabubuhay ng Cullen family. Si Edward Cullen, magulang niya. But, no one actually suspected kung bakit sobrang tagal na nilang nabubuhay. Bakit? Because they're hiding in plain sight. Sobrang plain sight niya na hindi na siya pinagdududahan ng mga tao. Isa sa mga example natin is yung tatay ni Edward Cullen, si Carlisle Cullen, na isang physician. And isa siyang physician sa lugar nila for a long time. And no one even suspected kung bakit ganun pa rin siya kabata, no? Ganun pa rin siya kagwapo. And isa sa mga pinaka-obvious, ba't lalayo pa tayo, no? Si Edward Cullen. Sa movie na Twilight, si Edward Cullen ay isang high school student. Dito nga sa movie na to,
nag-aaral siya sa Forks High School. But then again, nabanggit nga na si Edward Cullen is ilang beses na actually nakapagtapos ng high school because matanda na siya, no? 100 years old. So ilang beses siya nakapag-aral sa iba't ibang school. Same as Carlisle, no? Naging physician siya sa iba't ibang lugar. But how? Right? Like, paano gumagana ang school system ng Amerika na para hindi mapansin na itong estudyante na to naging estudyante na sa iba't ibang school, no? Sa iba't ibang lugar or state or county na paulit-ulit. Maybe he changed his name. That's okay. Maybe mga tatagos yun after like a few decades, pero paulit-ulit. Walang makakapansin. Also, Carlisle, being a physician sa iba-ibang lugar, no? Being a physician, man, di ba, sa Amerika, meron silang mga like LCUs, like same here in the Philippines. May mga LCU, may mga group of doctors na kabilang ang mga physician, even private or public. So, imposibleng walang makakapansin. But, it seems like because they're, hiding in plain sight, no? Hindi sila sobrang obvious sa pagtatago, no? Like, they're almost open na, hey, we're here, we're still existing, no? Walang pumapansin. At isa pa nga sa pinaka-obvious, no? Is yung scene kung saan si Bella ay muntik ng masagasaan ng kotse dun sa parang parking lot ng school nila and sinave siya ni Edward. Like, gamit yung kamay niya, which is na UP pa nga yung kotse na dapat babangga sa kanila. Sobrang dami ng tao nun sa paligid. You can even see Edward in here. Like, running away. And makikita nyo sa kabilang parte ng bahagi ng parking lot, sobrang dami ng tao na nakatingin. So, they definitely see it. No, na paalis si Edward Cullen, na siya yung dahilan kung bakit hindi tinamaan si Bella. But, seems like, they didn't even notice. Like, parang nabura sa utak nila nung di nila pinansin. No, that's the Cullen effect that I'm talking about in here. So, bakit ko sinasabi to? May kinalaman to kay Josh because Josh being open about this joke na siya ay vampira. He even made a song titled kung saan parang, ini-embrace pa niya yung itong theory na to or itong mga jokes na to na siya ay vampire, no? He's hiding in plain sight because again, he's riding on the joke na siya nga daw ay vampira, wala talagang sumiseryoso na siya ay vampira, right? I mean, that's ridiculous. It's just a joke, right? And isa pa nga, sa movie na Twilight, kung saan sa scene na lumabas si Edward sa harapan ng araw, kumintab siya, no? It's also an indication to support the evidence that I have earlier na pwedeng lumabas ang mga vampira sa harapan ng araw. They're not gonna get disintegrate or malulusaw because manghina lang sila. And apparently, they are going to, sparkle like a diamond as well. You're beautiful. I mean, hindi naman yung mukha nyo, di ba? Hindi naman nakikita nyo na nakita nyo si Josh Cullen sa video na to, right? Maybe it's not on the video, but most probably it's in your eyes, man. Kumukutita pang yung mga mata nung nakita nyo yung video na to. Kumukutita pang yung mga mata, so it's the same. Like, since then, lagi yung nababanggit na siya nga daw yung vampira. Ginagawa niya itong jokes, even sa mga vlogs, no? Na vampira nga siya. Like, hindi niya to, parang ginagawa niya itong mas madalas na joke, para lalong hindi pansanin ng tao or lalong hindi seryosohin ng mga tao. Because, again, it's just a joke. Right? The strongest SB19. So, alam naman natin, na kahit dati pa, sobrang, may kita mo na merong katawan si Josh. I mean, siyang sa pinakaunang member ng SB19 na naghuwad sa music video, right? I mean, hindi ko na lang alam kung gaano karaming 18 ang napanganga at napatulo ang laway at the same time na una lumabas ng music video ng Bazinga. So, dun pa lang, malalaman natin na, si Josh ang isa sa SB19 member na, meron talagang lakas or malakas sa pangatawan. And during the show break, Season 6, Episode 4, kung saan paunahan sila sa isang obstacles,
Pinakita nga doon kung gaano kalakas ang kada member ng SB19. Or even though nanalo si Ken doon sa obstacle race na yon, which is, Ken being the fastest, Josh is still, second placer. Which is, again, we're not talking about who's the fastest. We're talking about who's the strongest. Medyo mabagal si Josh ng kaunti, but we can also see na mas mahaba yung pangangatawan ni Ken. Doble yung kailangang enerhiya na ilabas ni Josh dun sa mga obstacle, and yung endurance, kumbaga, para mapakita kung gaano kalakas, yung gaano siya katagal na nakasabit, and kitang-kita yon sa kada replay ng mga video na to. Pero kahit ang SB19, alam na si Josh ang the strongest SB19 member. So, nung nilabas nga nila yung simula at wakas, nagkaroon din siya ng isang series or podcast series. May mga episodes nga nun, or yung mga huling 5 episodes is tungkol sa kada member ng SB19. Kada member ng SB19, nire-reflect nila yung background kung saan mas at home yung member ng SB19 na yon. And during that podcast, episode 10, which is yung episode ni Josh, nasa gym sila. Kung saan, indicating na Josh is the strongest SB19, and all SB19 members actually aware na si Josh ang isa sa pinakamalakas na or strongest SB19 member. Time first! And for today's episode, we're going to talk about Josh's time. And nandito tayo sa gym dahil kitang-kita nyo naman. Bakit? Dahil we're trying to be close to the, yung parang home ng isang member. So, also, one more evidence na nagpapakita kung gaano kalakas si Josh Cullen is, again, nabanggit ko nga, ang mga vampira is mahina sila sa sinag ng araw o pag nasa ilalim sila ng araw. But on this video, kung saan, nagba-backflip or magba-backflip si Josh sa, sa beach, hindi niya nagawa ng maayos yung backflip and tumama yung mukha niya sa buhangin. But, I mean, it's again, buhangin yon, pero ang sakit pa rin nun, no? Ang sakit pa rin nun. Face first, no? Nagapak yung mukha mo sa buhangin, man. Pero tumatawa lang siya. Which is, indicating that he is fucking strong. Man, it didn't even take a damage sa nangyari na yon. And the thing is, Josh has been, doing backflips since way back, man. Like, look at this video. He's been practicing, he's been doing this backflip since before. Failing a backflip kasi nasa ilalim siya ng araw, which is, showing na medyo nanghina siya. But, again, since he's the strongest, he was able to do a backflip still. I mean, nag-fail siya a little bit, man. Head first, but still, napag-backflip siya. Unlike on this video, lumang video, makita nyo naman madilim na doon sa lugar na yon, no? So, we can just do a backflip. All of that. Josh Cullen is not aging. Pag tatalo ng pambalatin to, siya na nga mismo nagsabi. Hindi ako tumatanda, ngunit kayo hindi nagtatanda. But yeah, kung di pa rin kayo naniniwala, look at this evidence, man. Sobrang trending to sa social media ngayon kung saan may kita mo naglalabasan yung mga lumang photos ni Josh Cullen, which is, it's the same, man. It's the same. The only thing that is different is yung build ni Josh ngayon, no? Kasi Josh build right now is like a tank, man. He's like a fucking tank. But then again, pag-uusapan natin yung tsura, man, nothing actually changed. And if you check all the bodybuilders na meron tayo ngayon, no? Mas mukha siya nagmamatured or nung time na lumalaki ng katawan nila kaysa nung mataba pa sila or nung payat pa sila because of the build. And that's the reason why na medyo may pinagkakaiba. Pero if you check the face card, man, it's the same. Iba lang yung aura because ngayon, iba na yung build ni Josh Cullen, no? Mas buff na siya ngayon. Mas malaki na yung katawan niya. But look at this, man. Like, it's Josh Cullen. Right? It's the same. It's not aging, man. I mean, di ko na alam kung ano. I mean, this is the evidence. Wala na ibang pwede pa ipakita sa inyo eh.
This is the evidence, man. He's not aging, guys. This is what? 2015, 2016? And it's been what? A decade now? Noong 2016, kung pagkukumpara ko yung tsura ko ngayon, tapos yung tsura ko noon, may sobrang totoy ako noon, man. Sobrang totoy ako noon. Dito nga sa comment nito, sabi niya, paano napunta si Josh Cullen dyan sa teleperformance ng time na yan. Kasi totoy pa daw siya. Josh is 22 years old during that time, by the way. 22 years old, or 21? 22, 21, 22, but around that age. Hindi na siya totoy kung sa age yung pag-uusapan natin. But, because, again, balik tayo dun sa unang evidence natin that the Cullen effect, no? He's hiding in plain sight, you know, he's deceiving us with his looks. And, you know, kung paano siya gumalaw, ano yung utak natin na, totoy pa siya nento. But, if we actually check his age, doon sa birthday niya ko noon, he's 22, 23, 20, around that age. During that time, he's a fucking adult, man. During that time. Pero, ito sa comments yung sabi pa rin na totoy daw siya. Right? Diba? Doon mo palang makikita na, isa sa mga characteristics ng vampire is, you know, they are deceiving. So, yeah. That is all my evidence, no? Nailatag ko sa harapan ninyo. Kayo nang bahala. At ngayon, naibigay ko na sa inyo lahat ng ebidensya. Kayo nang bahala. Kung ano sa tingin nyo? Si Josh ba isang vampira? Or ito ay isang joke lamang?